Itigil ang lahat ngayon din. Huwag mag-scroll, huwag isara ito, huwag baliwalain ang sandaling ito. Ang ibabahagi ko ay magbabago sa pananaw mo sa hinaharap, sa pananaw mo sa iyong sarili, at sa pananaw mo sa Pilipinas. Kung ang mga salitang ito ay nakarating sa iyo ngayon, hindi ito basta-basta. May gumabay sa iyo rito. May nagnais na makinig ka. Mayroong pagmamadali sa mensaheng ito dahil ang oras ay mas mabilis na gumagalaw kaysa dati. Ang mga enerhiya ay nagbabago, ang mga palatandaan ay lumilitaw, at ang katahimikan na nakapaligid sa katotohanan ay sa wakas ay nababasag. Maraming tao ang nalilito, pagod, o hindi mapakali nang hindi alam kung bakit. Iyon ay dahil isang siklo na hindi pa nakikita noon ang papalapit at nararamdaman na ito ng iyong espiritu. Hindi ito takot, ito ay paggising at nagsisimula ito ngayon sa mismong sandaling ito habang nakikinig ka sa tinig na ito. Hindi ka narito nang hindi sinasadya. Sa milyon-milyong tao, ikaw ang nakakarinig ng mensaheng ito ngayon. Nakilala ng iyong puso ang tawag bago pa man ito maunawaan ng iyong isipan. May isang bagay sa loob mo na nagsasabing makinig. Manatili, huwag ka munang umalis. Ang panloob na tinig na iyon ang iyong gabay na nagpapaalala sa iyo na ikaw ay bahagi ng isang bagay na mas malaki. Nakatadhana kang tumanggap ng mensaheng ito dahil handa na ang iyong kaluluwa. Handa nang makaalala, handa nang magising, handa nang gampanan ang iyong tungkulin. Hindi ito tungkol sa pagiging espesyal sa ego, kundi tungkol sa pagiging kailangan. Mahalaga ang bawat liwanag sa panahon ng pagbabago at tinawag ka dahil ang iyong liwanag ay kailangan ngayon higit kailanman. Kagabi, sa pinakamalalim na oras ng katahimikan, nakatanggap ako ng direktang mensahe mula kay Ashtar Sheran, isang gabay na nagbabantay sa sangkatauhan sa panahon ng mga kritikal na transisyon. Ang mensahe ay malinaw, kalmado at makapangyarihan. Binanggit niya ang Pilipinas bilang isang mahalagang punto sa darating na pagbabago. Hindi sa malayong hinaharap, kundi sa mga darating na araw. Isang siklo ang nagbubukas, isa na hindi pa naranasan ng sangkatauhan noon. Ang siklong ito ay hindi tungkol sa pagkawasak, kundi tungkol sa revelasyon. Ang mga katotohanang matagal nang nakatago ay bumabangon. Ang mga enerhiyang matagal nang natutulog ay nagigising. At ang mga sensitibo ay nararamdaman na ang pagbabago sa kanilang mga katawan, emosyon at mga pangarap. Ipinakita sa akin ang isang pangitain ng isang malaking alon ng enerhiya na gumagalaw sa buong planeta. Hindi ito tubig, hindi apoy, kundi liwanag. Isang malambot ngunit makapangyarihang liwanag na pumapasok sa mga tao ng walang puwersa. Ang alon na ito ay nagpapagana ng mga kodigo sa loob ng DNA ng tao. Mga kodigo na inilagay doon noong unang panahon, naghihintay ng tamang sandali. Ang mga kodigo na ito ay gumigising sa memorya, habag, lakas ng loob at kalinawan. Ang mga hindi nakikitang frequency ay umaabot na sa daigdig. Inaayos ang planeta para sa bagong siklong ito. Maraming sistema ang makakaramdam ng hindi matatag, ngunit hindi ito pagguho. Ito ay pagsasaayos. Tulad ng panginginig ng katawan habang nagpapagaling, inihahanda ng mundo ang sarili para sa isang mas mataas na estado. Ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga grupo ng pamilya at sa mga taong pinapahalagahan mo. Huwag itong itago sa iyong sarili. Lumalago ang pagmamahal kapag ibinahagi. Isulat ang iyong pangalan, ang iyong lungsod, at isang mensahe ng pagmamahal sa mga komento. Lumilikha ito ng koneksyon, pinapalakas nito ang network. At mag-subscribe na ngayon dahil magpapatuloy ang mga mensaheng ito at gugustuhin mong manatiling konektado habang nagaganap ang mga kaganapan. Ang Pilipinas ay ipinakita bilang sentro ng pagbabagong ito, isang masiglang puso. Ang mga isla ay kumikilos na parang mga tulay sa pagitan ng mga dimensyon. Ang mga kagubatan ay nagbibigay buhay sa larangan ng enerhiya. Ang mga bundok ay gumagana na parang mga antena, tumatanggap at nagpapadala ng mga signal sa kalawakan. Ang mga lungsod ay gumaganap bilang mga portal kung saan nagtitipon ng mga tao.
nagpapalitan ng mga ideya at nagkakalat ng vibration. Ang bawat isla, bawat probinsya, bawat tahanan ay may ginagampanang papel. Ang mga tao sa Pilipinas ay may taglay na katatagan, kabaitan at malalim na espiritual na ugat. Ang mga katangiang ito ay naghahanda sa lupain upang angkla ang bagong siklong ito para sa planeta. Hindi ka lamang narito upang mabuhay, magtrabaho at mabuhay. Nandito ka dahil mahalaga ang iyong presensya. Ang iyong DNA ay nagdadala ng sinaunang impormasyon at ito ay pinapagana ngayon. Maaari mong maramdaman na tinawag kang magpahinga ng higit pa, uminom ng mas maraming tubig, gumugol ng oras sa kalikasan o magnilay-nilay ng malalim. Ito ay bahagi ng pagpapagana. Ang iyong misyon ay simple ngunit makapangyarihan. Manatiling kalmado, piliin ang pag-ibig, huwag pakainin ang takot. Ang iyong vibration ay nakakaapekto sa higit pa sa iyong maiisip. Sa pamamagitan ng pagiging nakasentro, ikaw ay nagiging isang ilaw para sa iba sa mga panahong walang katiyakan. Sa tugatog ng pangitain, nakakita ako ng isang masiglang mapa na nagniningning na mas maliwanag kaysa dati. Ang Pilipinas ay nagliwanag na may ginintuang liwanag na nakikita sa kabila ng atmosfera. Ang mga linya ng liwanag ay naguugnay dito sa iba pang mga punto sa daigdig at sa malayong dako na naguugnay sa sangkatauhan sa mas matataas na kabihasnan na nagmamasid ng may paggalang at pangangalaga. Ang pakikipag-ugnayan ay hindi isang bagay na dramatiko o nakakatakot. Nagsisimula ito sa loob, sa pamamagitan ng kamalayan at pagkakaisa. Ang mga darating na araw ay magdadala ng mga palatandaan, pagkakasabay at mga sandali na nagpapatunay sa pagbabagong ito. Manatiling alerto, manatiling mabait, manatiling bukas. Habang patuloy na tumataas ang enerhiya, maraming tao sa buong Pilipinas ang nakakaramdam na ng kakaiba, ngunit makabuluhang mga pagbabago. Ang ilan ay nagigising sa gabi ng walang dahilan, nakakaramdam ng matinding emosyon sa kanilang dibdib. Ang iba naman ay may matingkad na mga panaginip na parang totoo, mga panaginip tungkol sa liwanag, tubig, langit, o mga tinig na tumatawag sa kanilang pangalan. Hindi ito mga random na pangyayari. Ang mga ito ay mga palatandaan na nagsimula na ang siklo. Ipinaliwanag ni Ashtar Sheran na ang unang yugto ay laging dumarating ng tahimik. Hindi ito dumarating ng may ingay, kundi may kasamang panloob na paggalaw. Nagsisimulang questionin ng mga tao ang kanilang mga lumang paniniwala, ang kanilang mga nakagawian, at maging ang kanilang mga kinatatakutan. Ang pagtatanong na ito ay malusog. Nagbubukas ito ng espasyo para makapasok ang katotohanan. Sa iba't ibang isla, kasabay nito ay ang pag-activate ng mga linya ng enerhiya. Sa Hilaga, ang mga bundok ay may matatag na kapangyarihan na nagpapatatag sa alon upang hindi nito madaig ang mga tao. Sa mga gitnang rehiyon, ang mga dagat ay nagsisilbing salamin na nagkakalat ng katahimikan at balanse. Sa timog, ang lupain ay pumipintig ng may katapangan at pagbabago. Ito ang dahilan kung bakit napili ang Pilipinas. Ito ay may balanse sa pagitan ng lakas at lambot. Alam nito kung paano malampasan ang mga bagyo at ngumiti pa rin pagkatapos. Ang diwang iyon ay kailangan ngayon, hindi lamang para sa bansa, kundi para sa mundo. Habang lumilipas ang mga araw, ang ilang sistema ay maaaring maging mabagal o nakalilito. Ang komunikasyon ay maaaring mabigo ng ilang sandali. Ang teknolohiya ay maaaring kumilos ng kakaiba. Ang mga emosyon ay maaaring biglang tumaas. Hindi ito parusa, ito ay muling pagsasaayos. Ang mga lumang istruktura na hindi na nagsisilbi sa sangkatauhan ay hindi na kayang panatilihin ang bagong dalas. Kailangan nilang mag-adjust o mawala. Huwag magpanik kung ang mga bagay ay tila hindi tiyak. Ang kawalan ng katiyakan ang pinto ng pagbabago. Manatiling nakatutok sa kung ano ang maaari mong kontrolin. Ang iyong hininga, ang iyong mga iniisip, ang iyong mga kilos, ang iyong kabaitan. Kaya mahalaga ang iyong pakikilahok. Kapag nagkomento ka ng iyong pangalan at lungsod,
Hindi ka lang basta nagtatype ng mga salita. Nagpapadala ka ng senyales. Sinasabi mo sa network na gising ka at handang maghawak ng liwanag. Ang bawat mensahe ng pagmamahal ay nagpapalakas sa larangan sa buong Pilipinas. Ang bawat pagbabahagi ay nagkakalat ng katahimikan sa halip na takot. Ganito nangyayari ang tahimik na pagbabago sa pamamagitan ng maraming maliliit na gawa na ginawa ng may intensyon. Ipinakita ni Ashtar Sheran na ang mga bata ay lalong sensitibo sa siklong ito. Maaari silang magtanong ng malalalim na tanong o magpakita ng biglaang pagkamalikhain. Pakinggan sila. Huwag patahimikin ang kanilang kuryosidad. Ang mga nakatatanda ay gumaganap din ng mahalagang papel. Ang kanilang mga kwento at karunungan ay nakakatulong na patatagin ang pagbabago. Ang pagsasama-sama ng mga pamilya kahit sa mga simpleng paraan ay lumilikha ng matibay na angkla para sa enerhiya. Ang isang pagsasalo-salo sa pagkain, isang mahinahong pag-uusap, isang sandali ng panalangin o pasasalamat, ang mga simpleng gawaing ito ay may dalang malaking kapangyarihan ngayon. Maaaring magtaka ka kung bakit ka napiling marinig ito. Simple lang ang sagot, handa ka na. Hindi perpekto, hindi pa tapos, ngunit handa na. Ang kahandaan ay hindi nangangahulugang alam ang lahat. Nangangahulugan ito ng pagiging bukas. Nangangahulugan ito ng pagpili ng pag-ibig kahit na malakas ang takot. Nangangahulugan ito ng pagtitiwala na ikaw ay ginagabayan kahit na hindi malinaw ang landas. Sumang-ayon ang iyong kaluluwa na mapunta rito sa oras na ito. Matagal bago pa man ang buhay na ito, pinili mong makibahagi sa siklong ito. Magkakaroon ng mga tinig na nanunuya o nagtatanggi sa nangyayari. Ayos lang iyon. Hindi lahat ay sabay-sabay na nagigising. Huwag makipagtalo. Huwag subukang kumbinsihin ng may puwersa. Ang iyong mahinahong presensya ay mas magsasabi ng higit pa sa mga salita. Hindi nilalabanan ng liwanag ang kadiliman. Ito ay nagniningning lamang at ang kadiliman ay kusang kumukupas. Habang lumalalim ang siklo, lilitaw ang mga sandali ng pagkakaisa. Mga estranghero na nagtutulungan. Mga lumang alitan na lumalambot. Mga taong nadarama ang tawag upang protektahan ang kalikasan at ang isa't isa. Ito ay mga palatandaan na ang mas mataas na dalas ay nagsisimula ng mag-ugat. Suportahan ang mga sandaling ito. Ipagdiwang ang mga ito. Ito ay patunay na ang sangkatauhan ay may kakayahang magbago. Mahalaga ang mga darating na araw. Bigyang pansin ang mga senyales, paulit-ulit na mga numero, makabuluhang mga pagpupulong, mga biglaang ideya. Isulat ang mga ito kung kaya mo. Ang mga ito ay mga mensaheng para sa iyo. Magtiwala sa iyong intuisyon ng higit kaysa sa ingay mula sa labas. Patayin ang mga nilalaman na nakabatay sa takot kung kinakailangan. Piliin kung ano ang nagbibigay sa iyong kapayapaan. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Milyon-milyon ang sama-samang nagigising kahit wala pa silang mga salita para ilarawan ito. Ang Pilipinas ay nagsisilbing parola sa panahong ito, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng puso. At ikaw, na nakikinig ngayon, ay bahagi ng liwanag na iyon. Habang nagsisimulang mabuo ang huling yugto ng siklong ito, ang enerhiya ay magiging mas malinaw at mas madaling maunawaan. Ang dating nakakalito ay magsisimulang magkaroon ng kahulugan. Mapapansin ng mga tao ang maliliit ngunit makapangyarihang mga pagbabago sa kung paano sila tumutugon sa buhay. Mas mabilis na maglalaho ang galit. Mas madali nang darating ang pagpapatawad. Ang pangangailangang makipagkumpetensya ay unti-unting mapapalitan ng pangangailangang kumonekta. Isa ito sa pinakamalakas na senyales na totoo ang pagbabago. Natututo muli ang sangkatauhan kung paano makiramdam bilang isang pamilya. Ibinahagi ni Ashtar Sheran na ang siklong ito ay matagal nang nasusubaybayan. Maraming sibilisasyon sa buong sansinukob ang nakakaintindi kung gaano kabihira ang sandaling ito. Ang isang planetang pumipili ng pagising sa halip na pagkawasak ay hindi karaniwan. Kaya naman mayroong suporta kahit na hindi nakikita. Ang gabay ay dumadaloy sa pamamagitan ng intuisyon, mga panaginip at biglaang kalinawan.
Walang sino man ang kinokontrol. Ang sangkatauhan ay iginagalang. Ang malayang pagpapasya ay nananatiling sagrado. Ang pagpili ay palaging nasa iyo. Takot o pag-ibig, paghihiwalay o pagkakaisa. Sa Pilipinas, ang pagpiling ito ay lubos na mararamdaman. Ang ilang mga tao ay makakaramdam ng inspirasyon na baguhin ang kanilang pamumuhay. Kumain ng mas simpleng pagkain, gumugol ng mas maraming oras sa labas, o makipag-ugnayan muli sa mga espiritual na gawain na dati nilang binaliwala. Ang iba ay maaaring makaramdam ng tawag upang tulungan ang kanilang komunidad, protektahan ang kapaligiran, o maging mas mabait lamang sa pang-araw-araw na buhay. Lahat ng mga landas na ito ay balido. Walang iisang tamang paraan ng paglilingkod. Ang mahalaga ay ang intensyon. Maaari kang makaramdam ng mga sandali ng pagdududa. Normal lang iyan. Ang pagbabago ay laging may dalang kawalan ng katiyakan. Kapag dumating ang pagdududa, bumalik sa iyong paghinga. Ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib at ipaalala sa iyong sarili na ligtas ka. Ang bagong siklo ay hindi dumarating para sa pinsala, kundi para gumaling. Kahit ang mga hamon na lumilitaw ay mga pagkakataon upang palayain ang mga lumang sugat. Magtiwala na walang nangyayaring magpaparusa sa iyo. Ang lahat ay nangyayari upang tulungan kang maalala kung sino ka talaga. Habang nagiging matatag ang enerhiya, lilitaw ang mas malinaw na mga palatandaan. Bigla ang mga sandali ng kapayapaan sa mga abalang lugar. Mga awiting tila sumasagot sa iyong mga iniisip. Mga pakikipagtagpo sa mga taong pamilyar kahit na ngayon mo lang sila nakilala. Ito ay mga banayad na kumpirmasyon na kayo ay magkasundo. Huwag silang balewalain. Ngumiti, magpasalamat at magpatuloy. Binigyang diin ni Ashtar Sheran na ang pagkakaisa ang susi. Ang pagkakawatak-watak ay nagpapahina sa larangan. Ang pakikiramay ay nagpapalakas dito. Ang mga salita ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. Magsalita ng may pag-iingat, makinig ng may pagtitiis, kahit ang katahimikan ay maaaring maging makapangyarihan kapag puno ng respeto. Ang social media, mga pag-uusap at pang-araw-araw na mga pagpili ay pawang humuhubog sa kolektibong enerhiya. Pumili ng matalino, kaya naman mahalaga ang pananatiling konektado sa channel na ito. Hindi para sa pagdepende, kundi para sa pagkakahanay. Ang mga mensaheng ibinabahagi rito ay nilalayong suportahan, hindi para palitan ang iyong panloob na gabay. Gamitin ang mga ito bilang mga paalala, hindi bilang mga patakaran. Ikaw ang sarili mong awtoridad. Alam ng iyong puso ang daan. Sa pangitain, patuloy na nagningning ang Pilipinas, hindi bilang isang pinuno, kundi bilang isang halimbawa. Isang lugar na nagpapakita kung paano maaaring magkasamang umiral ang lakas at kabaitan. Ang liwanag na ito ay tahimik na kumakalat sa mga hangganan, nagbibigay inspirasyon ng walang pamimilit. Mararamdaman ito ng ibang mga bansa. Susundin ng ibang tao ang damdamin ng hindi nalalaman kung bakit. Ganoon gumagalaw ang tunay na pagbabago. Habang lumilipas ang mga araw, tandaan na uminom ng tubig, magpahinga kung kinakailangan, at manatiling nakatihaya. Maglakad ng walang sapin sa lupa kung kaya mo, tumingin sa langit. Ang mga simpleng gawaing ito ay nakakatulong sa iyong katawan na umangkop sa mas mataas na dalas. Hindi mo iniisip ang mga pagbabagong nararamdaman mo. Nag-aangkop ka. Napili kang marinig ito dahil handa kang humawak ng liwanag nang hindi nangangailangan ng pagkilala. Maaaring maliit ang iyong papel sa paningin ng mundo, ngunit napakalaki nito sa larangan ng enerhiya. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang mahinahong puso sa isang sandali ng kaguluhan. Ngayon, habang papalapit na ang katapusan ng mensaheng ito, tandaan ang katotohanan ito. Ikaw ay bahagi ng isang banal na plano. Kinukumpirma ito ng iyong presensya rito. Pinapalakas ito ng iyong kamalayan. Magiwan ng iyong like, ibahagi ang mensaheng ito, at isulat ang iyong pangalan at ang iyong lungsod sa mga komento upang palakasin ang network na ito ng liwanag. Mag-subscribe na ngayon dahil ang susunod na mangyayari ay magiging mas makapangyarihan.
Naputol na ang katahimikan, nagsimula na ang siklo at sama-sama, tayo ay humahakbang patungo sa isang kinabukasan na hindi pa nakikita noon.